Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Talagang itotodo na po talaga nila ngayon lahat ng kanilang resources para talaga gibain ang mga Duterte dahil sa mga oras na sa mga araw po na ito may nagsampa po ng kasong sa ombudsman at ang mga ikinaso kay Vice President Sara Duterte halos kaparehas ng sinampang kaso dito kay Senator Bong Revilla at talagang ikokonekta talaga sa kanya to para sirain siya sa 2028. So ito panoorin po natin pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Pandarambong at katiwalian ang ilang akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang kanilang motibo. Talagang durugin si VP Sara Duterte at kinukonek sila. Eto tingnan ninyo, iko-connect na naman nitong hayop na aso na to. Sa reklamong inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV at isang grupo. Ang hiling nila sa ombudsman, imbestigahan ang bise at sampahan ng impeachment complaint. Nakatutok si Maki Pulido. Sa inihaing reklamo sa ombudsman ni dating Senator Antonio Trillanes IV at civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte, inakusahan nila ang bise ng plunder, malversation of public funds, graft and corruption, bribery and culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at other high crime. Hiningi ng mga complainants na mag-imbestiga ang Office of the Ombudsman at pagkatapos ay maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa reklamo, guilty raw si Duterte ng graft and corruption, bribery at plunder dahil sa di umano'y maanumalyang paggamit ng 650 million pesos na kabuang halaga ng confidential funds nung kalihim pa ng DepEd at bilang Vice President. Naka-attach dito ang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dati umanong civilian intelligence agent ni Duterte at ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsabing naghatid umano siya ng pera mula sa confidential funds sa ilang individual sa utos ng bise. Nilustay din umano ni Duterte ang higit 2.7 billion pesos na confidential funds nung mayor siya ng Davao City. Lumobo raw ang halagang ito mula 2010 hanggang 2022. Nung kalihim din daw si Duterte ng DepEd, 12 billion pesos ang inisyuhan ng Commission on Audit ng Notice of Disallowance dahil sa posibleng mali o sobrang paggamit ng pondo. Maliban dyan, bilang kalihim, halos 7 billion pesos ang di umano'y unliquidated cash advances o hindi na ipaliwanag na gastos ng ahensya. Kung may hindi maipaliwanag na gastos, ayon sa mga complainants, may higit 15 billion pesos din na pondo ang DepEd na hindi nagamit sa halip na naipatupad ang iba't ibang proyekto. Sinita pa raw ng COA ang hindi nagamit na pondong sanay na ipampatayo o pinang-repair ng mga classroom. Dahil dyan, ayon daw sa COA, 192 classrooms lang daw ang naipatayo ng DepEd samantalang 6,000 ang target at 200. Dito gigil na gigil sila sa konti lang daw yung hindi napatay yung project ng DepEd na classroom. Pero nung nakarang taon, ilan ba ang naipatay yung classroom lang ni Bongbong Marcos? Wala pa nga 30 classroom. Tas dito gigil na gigil sila. Diba? Kita niyo talaga makikita niyo kung ano yung purpose lang talaga nitong ginagawa nilang to. Na talagang lahat na gagawin na nila, lahat ibibintang na nila. Kahit nga itong yung mga pinagsasampa nila, kung titingnan mo lahat yun naka-address sa COA. Notice of Disallowance, yung intelligence fund tsaka confidential funds na hindi raw tama yung paggamit ni Vice President Sara Duterte. Pero bakit inisyuhan ng unmodified opinion? Binigyan ng mataas na rating ng COA itong Office of the Vice President kung may katotohanan lahat ng sinasabi nila rito. Tapos yung isinampang kaso na merong no bail katulad ng kay Bong Revilla, yung malversation of public funds tsaka yung plunder. So parehas no bail yun. So talaga ang purpose lang nila rito, mapigilan lang si Vice President Sara Duterte sa 2028. Kasi paano nga naman siyang yung mga kampanya,
if ever na matuloy o sabi natin event yung Lorito, makakasuhan si Sara Duterte. So nasa loob siya ng kulungan habang tumatakbo yung eleksyon, di ba? So kita nyo yung purpose lang dito, pigilan lang si Vice President Sara Duterte. 208 classrooms lang ang na-repair sa target na higit 7,000. 8 billion pesos din umano ang halaga ng overpriced na laptop nung kalihim si Duterte ng DepEd. Sabi ng mga complainant, guilty rin si Duterte ng bribery and culpable violation of the Constitution. Ayon sa reklamo, may hindi raw maipaliwanag na kayamanan si Duterte. May 2.4 billion pesos umanong nakadeposito sa bank account ni Duterte kung saan ka-joint account ang kanyang amang si dating Pangulo Rodrigo Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ang mga bank deposit na ito at ibang ari-arian, hindi rin daw idineklara ni Duterte sa kanyang Assets of Statements and Liabilities o SALN. Pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged May naniniwala pa kaya dito? Alam mo ba, napakaraming ng file ang ginawa nito sa korte? Halos lahat dismiss. Meron ba itong naipanalo? Puro dismiss eh. Oo. Lahat ng kaso na sinampa nito, talunan to eh. Alam mo kung bakit? Basa ko sa aking opinion lang. Wala naman siyang pakialam kung ano mangyari doon sa kaso. Parang siya, optics lang niyang pagsasampa ko ng kaso, sisiraan ko itong tao na to, pahihirapan ko itong tao na to, parang ganun eh. Di ba? transactions ng AMLAC. At saka baka nga dyan pa siya kumikita eh. Wala namang ibang trabaho na to si Trillanes eh. So siguro pinaka main job nito ngayon, yun nga, siraan ng mga Duterte. Diyan siya kumikita ngayon. Alam niyo naman, ang mga oligarch, yung mga galit sa mga Duterte, willing magbayad yan na para atakihin yung mga Duterte para din na sila makabalik sa Malacanang, sa pagiging presidente. Kasi kapag nakabalik uli yung mga yan, magugutom uli itong mga to. Sayang nga naman yung kikitain itong mga ulupong na to. Kaya nagbabayad ngayon itong mga to para lang gibain si Sara Duterte at posible na ito yung ginagamit ni Trillanes. Kaya maingay na maingay ngayon ito. Kasi nanahimik na to ng konti eh. At the same time, tama yung sinasabi niya rin dito na wala naman panalong kaso ito. Nananawa ng mga korte, nakita yung pagbumuka nito dahil sampa ng kaso. Siyempre, puro papel na lang yan. Dadagdagan na yung basura sa korte. Imbis na mapabilis yung ibang kaso, natatagalan dahil nga wala tong ibang ginawa kundi lang magsampa ng kaso. AMLAC. Ito na, hindi na nila maitatanggi. Tumanggap din umano si Vice President Duterte at kanyang mga kaanak ng suhol mula sa isang drug lord nung mayor siya ng Davao City. Ayon pa sa inihaing reklamo, guilty si Duterte ng betrayal of public trust at other high crimes. Isang basehan umano rito ay nang pagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Sana naman daw, sabi ni Trillanes, aksyonan na ng Alam mo yan yung mga ewan ko, siguro mas pwede pa yung mga EJK nyo, pautot nyo eh. Pero yung magnanakaw, ang mga Duterte, seryoso ba kayo? Nakita. Saka tingnan nyo, idinikit nila yung flood control. Kung saan doon nasasangkot si Senator Bong Revilla. Idinikit nila yung flood control. Isinama pa nung panahon pa nung mayor. Yung mayor wala namang control yan sa flood control. Ang gumagalaw dyan mga congressman. So kita nyo yung pagtitwist nila para lang may isang pa yung kaso. Pero hindi naman uusa dyan unang-una. Sa ombudsman sila nagsampa ng reklamo. Ang ombudsman wala siyang jurisdiction sa OBP kasi nga impeachable officer yan. So kailangan muna ma-impeach si Sara Duterte bago siya litisin nito ng ombudsman. So talagang marami pang worse na mangyayari sa panahon ngayon para lang gibain itong si Sara Duterte. Expect na natin yan pero sabi nga nila rito, kapit lang kay Sara Duterte
meron pong liwanag sa dulo ng isang tunnel. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.